Madaling mambuli pero masakit pala pag ikaw naman bubulihin. Oo. Saktan ka sa mga kritiko mo, pakiramdam mo, binubuli ka, Senator Rapi Tulfo. What's up mga chismoso at mga chismosa, at welcome sa isa na namang video kung saan manggagalaitin na naman tayo, pero huwag nating hakayaang sumabog ang ating mga dibdib. Baka kasi pala isang araw tumaob na lang tayo bigla at may magpadala na lang ng bulaklak. Sa video na ito ay panauhin ni Senator Rapi Tulfo si Sanderford, mga kababayan, dahil di umano ay nabubuli si Sanderford at pinagbabantaan siya na papatayin dahil sa kanyang ginawa. So sa video na ito malalaman natin kung ano nga ba ang basehan ni Senator Rapi Tulfo kung yung isang bagay na ginagawa ng isang tao ay pambubuli na. Dahil ayon dito sa video ay kung nanlalait ka na hindi sobra-sobra, hindi yun pambubuli kay Senator Rapi Tulfo. Malalaman natin kung ano ba ang kriteria ni Senator Rapi Tulfo kung at may tuturing na itong pambubuli. Isa pang tanong natin dito ay bakit si Sanderford ang kinuha dito? Isinalang sa dinami-dami ng mga problemang kailangang isolve ng action man, Senator Rapi Tulfo. Bakit si Sanderford ang isinalang dito? Papakinggan din natin si Sanderford sa kanyang advice tungkol sa mga taong nambubuli at sa wakas, eto na nga ang sagot yata. Sino ba ang pwedeng lapitan ni Senator Rapi Tulfo para matigil na yung kanyang mga pambubuli sa ating mga kapulisan, sa ating mga sundalo, sa mga resource person niya, sa kanyang mga pagdinig o sa mga pagdinig ng Senado para sa hearing in aid of legislation. So umpisahan natin yung video. Kasama po natin sa studio ngayon ang internet sensation na si Sanderford. Ang sumbong niya, Stop muna tayo. Nasagot na yung isang tanong natin. Bakit si Sanderford pa ang isinalang sa programang ito? Wala na bang ibang mga pobre at mahihirap nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong ng isang Rapi Tulfo? Bakit si Sanderford? Sagot, simple lang. Sensation kasi. Internet sensation. Ibig sabihin, may potensyal na mag-viral. Pag viral na naman ang video, pag viral ang issue, anong mangyayari? Marami ang views at kapag marami ang views, kita na naman, sigurado, tuloy. ang hindi matigil-tigil ang kaliwat kanang batiko sa kanya sa social media. Nagsimula raw ito nang kumalat ang video na panlalait niya raw sa teen star na si Catherine Bernardo. Oops. So, ibig sabihin, si Sanderford ang unang nanlait. Maliwanag. Pero iginit ni Sander, biro lang ang nasa video at matagal na rin daw ito. Biro yung nasa video. Alam ko, meron din silang sinabing biro lang yung sinabi nila. Pero, maraming nagsasabi na hindi biro yung, alam nyo na, pagsabog ng dibdib. Alam nyo na yun. Nagsorry na At sandali pala, matagal na daw na nangyari. siya sa actress. Magandang tanghali sa iyo, Sander. Nagsorry na daw siya sa actress. May maalala lang ako, no? PFC Canlog. Sabi kasi dito matagal nang nangyari. So, similar sa issue ni PFC Canlog na pambubuli ni Senator Rapi Tulfo. Sa kanya na tinawag niyang duwag. At saka, di ba, sabi niya, baka tumawag ka sa nanay mo, mama, mama. Di ba, yun ang kanyang sabi. So, panlalait, pambubuli, matagal na, parang pamilyar to no? Hello po, Idol Rafi. Thank you po sa pag-invite po. Takal mo magsalita sa Sanderford. Po na parang lumabas po yung video about yung ginawa ko kay Ate Kat. Sino Kat? Ate Catherine Bernardo po. Catherine Bernardo, okay. Opo, nung that time po na nilabas yun, parang inisip ko po bakit po nila nilabas yung video. Syempre po, sa Anong ginawa mo kay Ano ba ang ginawa mo, Sander? Ano ba ang ginawa mo? Bakit hindi mo masabi-sabi dyan? Catherine Bernardo? nagkaroon lang po na parang, kasi po, mahilig po ako sa gumawa ng video reaction Like, kunyari, Ano nga ba? Ano nga ba yun? Ako ang sasagot. Alam ko, tinawag niyang sakang. Merong senador, sinasabihan dun sa hearing. Ito, yung kalbong to, di ba? Tuloy. anong gusto mo sa idol mo? Parang, syempre gusto ko kay Ate Kat, yung paging morena niya, maganda, mabait. Tapos ano yung parang hindi mo gusto sa kanya? Kasi hindi siya, parang yung lakad. So in other words, Tinawag mong sakang. at that time, nung nagawa ka ba nun, di pa? Yes, hindi pa po. Hindi ka pa nagawa yun. So, nilalait mo si Catherine Bernardo. Ano po, parang video Nilalait mo si Catherine Bernardo. reaction lang po. Nagbibigay ng video reaction. Video reaction man o hindi, nilait mo kasi sinabihan mong sakang. Opo. So, ngayon, may mga nagalit na binabalikan ka. Opo. Baka mga fans ito ni Kathleen. Opo. Kaya Natural, mga fans, babalik yan ipagtatanggol yung idol nila. binabalikan ka nila doon sa panlalait mo kay Kathleen noon. Opo. O yan mas manong, kung marunong ka manlait, dapat marunong kayo tumanggap ng panlalait. Narinig nyo yun? Kung marunong kang manlait, dapat marunong ka ding tumanggap ng panlalait. Hindi yung nanlalait ka ng ibang tao
Kapag ka sinasabihan kang nanlalait ka, pikon ka na at nagkakaso ka. Tama o tama? Ano naman po sa akin na po, kasi po Idol Rafi, parang, syempre, ako lang sa akin yung parang tanggap ko na mali ako, tinanggap ko po yun, nagsasorry po ako, sabi ko nga gusto kong pwede kong lumod po ako sa kanya. Pagkasakit lang po sa akin kasi po parang, kumbaga, wala nang place ko saan ako pwesto kasi parang Dami mong sinasabi. Padrama ka ng padrama eh. natatakot ako sa kanila dahil nga yung mga comment po nila sa kanila parang, pag nakita daw nila ako sa kanto, babarilin daw nila Okay, ako. ibang usapan na yan. Oops. Ibang usapan na yan. Taob na yan. Taob na yan. Usapang taob yan. So meron ng pagbabanta. Yes, Okay, po. kasi kung panlalait lang, you can disregard that. Yes, po. Huwag mo lang pansinin. Opo. Kasi the more na pinapansin mo sila, the more nagaganahan sila, the more nalalaitin ka. Opo. Coming from Rafi Tulfo. Coming from Rafi Tulfo. Huwag mo na lang daw pansinin yung mga nanlalait sa'yo. So just ignore it. Pero doon sa pananakot at pagbabanta, pwede na natin silang habulin. Pero kapag ka may nanlalait sa'yo dahil wala kang alam sa batas bilang senador, ang ginagawa mo, nagkakaso. Sabi mo dito, huwag mo na lang pansinin. Pwede na natin silang panagutin. Tungkol dyan. Anong klase pagbabanta papatayin ka raw? Opo, tapos meron pa daw po, magagawa daw po sila ng Wala, itataob si Sander. Papatayin si Sander. event. Kahit daw magkano babayaran daw nila ako, basta mapatay lang daw po nila ako. Okay, well, seryoso na yan. Yung mga ganun klaseng usapin. Okay, bukod pa kay Kathleen Natural. Seryoso talaga yung pagtaob, no? Bernardo. Ito si Dave Alvarez, malamang pansin ito ni Kathleen Bernardo. Hindi ko lang po sure. Okay, so meron pa bang ibang artista na nilait mo noon nung ikaw ay hindi pa gawa? Meron na bang ibang mga tao sa gobyerno na nilait mo? Meron na bang mga sundalo? Meron na bang mga polis? Barangay captain, mayor, gobernador? Baka ba? May gobernador na ba? Gumawa po ako ng mga video reaction parang kila Ate Nadine Lustre, kina Ate Nadine, ano? Lustre po. Ilustre? Lustre. Nadine, okay. Ganon din, nilait mo si Hindi naman siya panlalaki, parang kumbaga ano lang yung, parang kung ano Pandalait. Sinabi mong maitim. po siya ngayon, tapos ano po siya dati, yung Okay. sa video. So ngayon, ang bilis ng karma. Sabi mong ulaga. Oo. Magawa ka na ngayon, ikaw naman binabalikan nila. Ginagawa ka rin. Speaking of karma, si Sander, mabilis yung karma. Ay, Senator Rafi Tulfo, nung pagtawag niya ng duwag 4 years later, may manifesto yung mga retired men and women in uniform. 4 years pa yung nakalipas bago makarma. Ganon. Mga fans siguro ni Nadine. Okay. At may pababanta rin sa mga fans ni Nadine. Wala naman po kasi, hindi naman po kasing, parang unlike na kay Ate Cathy, parang Okay, pero bago kita tulungan, Opo. Sander, gusto kong humingi ka muna ng sorry dito kay Kathleen Bernardo dahil galing mismo sa'yo. Sabi mo, meron kang mga ginawang hindi maganda sa kanya nung hindi ka pagawa. Kapag may hindi ka magandang ginawa, dapat mag-sorry ka. Kapag kasi sinabihan mong INUTL, yung mga tao ng gobyerno, hindi ba dapat nagsusorry ka? O kumbaga, hindi ba dapat ikaw yung nagsusorry kapag ikaw yung nag-walk out? So, siguro, gumawa ka ng public apology kay Kathleen Bernardo at kay Nadine Lustre. Kay Ate Cathy Bernardo. So, Ate Cat, skip sorry na yan. po kasi Kasi kadramahan na lang Sander yan. Sir Dave? Ito. Sir, Ito yung time na kinausap nila yung Dave, yung nag-post yata, o nag-repost yata nung panlalait ni Sander kay Ate Kat. Dave, si Rafi Tulfo pa ito sa TV5. Nakiki Ate Kat. Sir, andito po si Sander Ford at ang kanya pong reklamo, isinusumbong kayo, nagbabanta raw po kayo sa kanya, napapatayin niyo siya at kung ano pang klase ng ibang panlalait. Si Dave ang nagbabanta ng napapatayin siya. At si Sander ay nilalait din ng mga fans at ni Dave. That's true or not? No, that's not true, sir. Wala pa nga po ako na-receive na personal message from him. That's not true. Deny ka agad. Kahit lang, hindi pa ako nagsasend sa kanya ng personal message ko. And even sa mga bashers, hindi ako nagbibigay ng mga personal message. Okay, sir. O, tingnan nyo. Nangyayari kay Sander. Parang nag-iba na yung aura eh, no? Kanina, tapang-tapang. Ngayon, nag-iba yung aura ng pagmumukha. Sander, kausapin mo lang siya. Sige. kausapin mo siya rinig. Ano po? Pwede ba natin ano? Sige, marinig ka on air. Kausapin mo siya. Ang aking Diba, lang po dati, is, kadramahan ng... ayoko Kadramahan na lang Sa yan. kanya, kahit sa ibang tao. Okay, sabi mo siya. So, sa Sander, saan galing yung sinasabi mo ngayon na may pagbabanta sa iyo galing kay Dave? Dali ito. So, wala akong pagbabanta galing Wala sa po, inyo. hindi po ako nag-message sa kanya, kahit sa So, ibang hindi tao. na nagbabanta si Dave. So, sa Sander, saan galing yung sinasabi mo ngayon na may pagbabanta sa iyo galing kay Dave? Magandang tanong yan. Saan galing yung mga pagbabanta? ano po kasi, Nakita mo ba? may mga fan po na ganun po yung mga comment. Bali sa Comments ng mga fans. kanila ko lang po nakikita. Okay, excuse me, Dave. Okay, Sander, hanggat wala kang nakikita sa dalawang mata mo na pagbabanta galing kay Dave, hindi mo siya pwedeng akusahan. Hindi siya pwedeng kasuhan. Ha! Kapag wala kang nakikita sa iyong mga mata na pagbabanta, hindi pa pwede nating kasuhan. So, kailangan ng ebidensya bago mag-akusa. Ano Kasi ba? yung sinasabi mo, sabi ng mga fans, mga Yes po. Poncio Pilato, Tagpulano, hindi counted dyan. Opo. Kailangan meron talaga tayong ebidensya. Kailangan may ebidensya. Pero
Pero ano kasi, Idol Rafi, parang tanong ko lang kung bakit po, di ba yung, kung tama lang po ba yung na parang i-upload po yung video? Siya nag-upload. Opo, siya lang Ano yung po mga nag-upload. in-upload Yun po, niya? yung Ikaw yung gumawa ng panlalait, nire-upload ng tao. Oh, ngayon binalikan ka na bash ka. Nagtatanong ka kung tama bang in-upload nila yon. Eh, ikaw nga ang nag-live. Tanga ka rin. video na pass na po siya yung nag-trending po. Ang gigigil ako sa'yo eh. Okay, Dave, nag-upload ka ng mga video ng mga pananakot at pagbabanta. Pwede ka makasuhan dyan. Oh, pananakot at pagbabbanta daw. Mali yatang intindi ni Idol ah. Hindi po totoo yun. Hindi po siya pagbabanta o pananakot, Sir Ano Rafi. po yung video na in-upload niyo po, Actually, sir? in-upload ko siya kasi nakasabi ko siya sa taas. Kasi Kaya- nagkakaroon kaya- siya sir, during that Oo, time. tama na, lumalayo na tayo. Cut mo na. Ano po yung mga in-upload niyo? Isa lang po. Ano po yung laman po ng video na yun, sir? Yun po, sinasabi po niya na si Miss Catherine Bernardo po, sa Kang. Ganun po. Ang babaw ng video na naman na to. Para sa clout na naman to ni Sander eh. Napakaliwanag naman eh. Okay. Wala na po siyang parang ability na maging efficient motor, parang ganun. Sandali lang po, no? Para hindi magkagawa. Hindi po showbiz ng programa. Pasensya po sa inyong dalawa, Dave, at sa Hindi showbiz. Si Sander, showbiz na yan. Si Catherine Bernardo, showbiz na yan. Una pa lang, showbiz na yan. Tinanggap mo na eh. iyo, Sander. Yes. Kasi pagkakala ko. Kasi ngayon sasabihin mo hindi showbiz yung programa mo eh. Break time ko, sir. Okay, thank you sa Sander. Kaya kita pinapayagan mo rito dahil akala ko ikaw ay pinagbabantaan. Pero kung pag-usapan yung mga Nadine, si Kathleen Bernardo, at tungkol sa mga sakang, I mean, I don't want to be part of that. Di ba? Ngayon, mapunta tayo sa pinaka-issue. So, meron ba talagang pagbabanta galing dito kay Mr. Alvarez? Si Ulit na naman yung tanong. Meron ba pagbabanta galing kay Dave Alvarez? Sir Alvarez po, ang gusto ko lang po sana kung tama po ba na i-upload niya po ba yung ganun dahil syempre alam naman niya na ganun po na parang ang pangit naman po na ipa-upload niya in public. Naapektuhan ka? Opo, sir, Naka-live ka in public. Publicly available yung video mo. Hindi mo maiiwasang i-upload ng ibang tao yan. Una pa lang ginawa mo na, sinabi mo na. Kung ayaw mong mabash, sana dahan-dahan ka rin. syempre po ano po Ano ba yung mga in-upload ulit? yung video po na sinabihan ko daw po si Atikat na sa kang Na-stress ka doon because of Opo, that. kasi po syempre Ikaw pa ngayon yung na-stress. Ikaw na nga yung nanlait. Bumalik sa'yo ang pambabash. Ikaw pa yung may ganang na-stress. Okay, baka pwede magpatawaran na lang kayo. Patawarin mo na lang siya total. Hello, Sir Rafi. Willing daw siya humingi ng sorry sa'yo, para wala na pong stress sa part niya, at saka wala na pong stress sa part mo, ng mga fans din, patawaran na lang kayo pareho. Opo. Forgive and Clarity forget. lang po, Sir Rafi. Magpatawaran na. Clarity lang po. Apo, sir. Kasi napanood ko yung isang interview ni Sir Sander Ford, sinasabi niya last 2 years ago. But hindi po yung totoo. Kasi recent lang din po siya eh. Okay. So July lang po din po siya. So hindi po natin pwede sabihin Oh, sinungaling ka daw, Sandro. Sander. na napakatagal na po niya ayun panahon. nga po parang syempre sabi ko nga po na parang nagkamali na po ako sa tuloy No, kasi no, po depressed po kasi po ako nung hindi po alam yung Sir Alvarez. Oh, Sabi ko, depress. Yan na naman. hindi naman po siya yung nabash, ako po yung nabash po. Ako po yung Natural ikaw yung nanlait, ikaw yung mababash. Tanga. ako po yung sinasabihan na parang papatayin kita, nagawa ko ng event na Okay, papasabong. sino nagsabi sa'yo na papatayin ka? Kanino nang Oh, kanina pa yan. Magandang tanong. May nagsabi ba? Si Dave ba? Sa netizen po sobrang dami. netizen? Opo, Pero ang nag-upload Netizen pala. noon ay si Dave. Opo, dahil po Okay, sa Dave. video ni Dave, kahit na hindi galing sa'yo yung mga pananalita na papatayin siya, pero the fact na ikaw ang mga nag-upload, meron ka pananagutan dito, Dave. Pwede ka makasulat, makulong. 6 years po yan, Dave. So explain ko lang din. Oh, doon sa mga sa mga abogado natin dyan, paki-explain to. Kapag ikaw yung nag-upload ng video at yung mga comments ay may threat doon sa taong nasa video, pwede bang kasuhan yung taong nag-upload? Please paki-explain. Click natin dito. Tama po. Yan. Tapos, nakita ko lang po kasi na parang nag-commercializing si Sir Sander na anti-bullying, parang naging ambassador siya ng anti-bullying. Okay. So that's I don't see anything wrong. Oh, yung tanong natin sa kanina. Na kanino kaya natin pwedeng ilapit si Senator Rapi Tulfo para magbago siya? Oh, Sander Ford natin ilalapit. Kasi ambassador pala siya ng anti-bullying. Kung siya po ay maging ambassador sa anti-bullying para po ay makatulong naman siya sa ating lahat at doon sa mga nabubully. Oh, makatulong sa ating lahat. Kailangan mo ng tulong ni Sander Ford, Senator Rapi Tulfo. Lapit ka sa kanya. Oh, alam mo na pala to 6 years ago eh. Alam mo na pala kung saan lalapit para mabago mo yung pambubuli mo. Pero ito nga lang sir, nakikita ko naman point mo, parang hindi siya karapat-dapat maging ambassador ng anti-bullying dahil before, nabubully siya, tama? Pero sir, nagsisisi naman siya, sir. Di ba? Opo. Mas credible nga po siya dahil siya nabubully noon, ngayon naramdaman niya kung ano yung feeling ng na nasa other side naman. Di ba, sir? Ikaw, Senator Rapi Tulfo, kailan mo kaya mararamdaman yung other side na ikaw naman yung binubuli? Kailan mo kaya mararamdaman at maiintindihan yung sakit ng nabubuli? Tawagin kang INUTL, mamili ka, bobo o tanga, tiwali o bobo, o di ba? Mas meron siya credibility na magsalita. Yes, Dahil tama naman po, tama naman. madaling mambuli pero masakit pala pag ikaw naman bubulihin. Yes. O, madaling mambuli, pero masakit pala pag ikaw na din ang bubulihin.
Nasasaktan ka sa mga kritiko mo, pakiramdam mo, binubuli ka, Senator Rapi Tulfo. Pakiramdam mo, masakit na masakit. Alam mo pala alam mo pala na masakit ang mabuli. Pero bakit ginagawa mo pa rin? He has that credibility na para magsalita at pakinggan. So, Oh, in short, sir, kaya direct ko lang. itignan po natin yung pambubuli sa social media para, sir, number one, hindi na rin po kayo makasuhan. Pwede ba? Sir, kasi social media rin yun eh. Naka-Facebook live din siya during that time. Maski na, sir, sir, okay lang, sir, magsalita ka ng mga panlalait. Pero pag sobra-sobra na, sir, pambubuli na yan, Ulitin natin. Okay lang na magsalita ka ng masasakit. Ano ba yung sabi niya? Ulitin natin. sobra-sobra na, sir, pambubuli na yan, especially pag meron ng mga Dito. number one, hindi na rin po kayo makasuhan. Pwede ba? Sir, kasi social media rin yun eh. Naka-Facebook live din siya during that time. Maski na, sir, sir, okay lang, sir, magsalita ka ng mga panlalait. Pero pag sobra-sobra na, sir, Okay lang na magsalita ka ng mga panlalait. Eto yon. May linya. Tapos, pambubuli na yan, especially pag meron ng mga pagbabanta, pwede na kanyang kasuhan ng grave threat. pag sumubra na, pambubuli na yan. Isang mensahe sa lahat ng nabubuli na wala nang kinalaman dito sa kaso mo. Ano Isang mensahe sa mga nabubuli. Isang mensahe kay Senator Rafi. mabibigay mo advice sa kanila? Kasi dati ikaw ay nambubuli, ngayon ikaw ay binubuli. So anong alam mo dito? Anong pwede mo advice sa kanila? Sa akin po, mali po ang manghusga ng tao. Mali Mali ang manghusga ng tao. Mali ang manghusga na may korupsyon sa gobyerno. May korupsyon sa departamento mo kung wala kang ebidensya. din po ang magbigay ng komento na hindi po tama. So sana po maging patas po tayo sa lahat ng mga tao. Sana po wag na lang tayo man-judge kung hindi po natin kakilala. Sana Huwag man judge lalo na pag hindi mo kakilala. Pag sinabi mo sa resource person mo na bobo ka, tiwali ka, INUTL ka, tatanga-tanga ka, huwag kang mang-judge na tanga yung tao. Huwag mong i-judge na bobo. Huwag mong i-judge na pabaya sa gobyerno. Huwag mong i-judge na tatamad-tamad yung tao. Ebidensya bago ka magsalita. Hindi yung taong pinaparatangan mo ang magpatunay at maglabas ng ebidensya na kabaliktaran siya sa sinasabi mo o sa binibintang mo. po suportahan na lang natin yung lalo't kababayan po natin. Siguro po sa akin po patawarin na lang po natin yung isa't isa at saka po wag na lang po tayong manglait na lang po ng ibang tao po. Huwag manlait na lang ng ibang tao. Maliwanag yan. Well done. Well done, Sander. Yun lang. Bye.